sa Senado, 'di ba? Pinag-uusapan doon kung dapat bang i-forward yung transcript at saka yung mga lumabas na doon sa huling pagdinig ng Senado kung saan nag-appear si Duterte. Dapat bang i-forward na yun sa sa ICC? Na-forward na po ba yun sa pagkakaalam ninyo? O kayo na mismo nag-forward? Ako na mismo po yung nag-forward. No? So, yan naman po ang ICC. Hindi yan kagaya ng mga korte sa Pilipinas na kailangan certified true copy, ganyan, ano? Kasi meron silang way to validate it. So, meron tayong pinadalang transcript, tapos sila naman itatranscribe nila yung hearings na naka-upload naman sa internet eh. 'Di ba? Pero ito kasi ando doon na yung yung may initial na guide na sila, checkin nila 'yon. So ando doon na kagad the day after nung lumabas. Ang problema nila ni Digong sa kadaldalan niya, sa kayabangan niya, 'di ba? Kaka-project niya kasi pag nagpo-project siya ng umaamin siya, ako 'yan. Etong sila Bato, ano 'yan? Commander ng death squads 'yan, mga ganun-ganon. Ang audience niya is yung domestic audience. Pero hindi niya alam naguhukay siya ng sarili niyang grade dahil dun sa mga statements niya doon naman sa ICC aspect. So, ibig sabihin yung mga biro niya, yung laban bawi nila na makakataga. Kasi diba nung sinabi niya, si Bato, DDS yan. Diba? Binawi ni Bato right away. Tapos itong kanyang napakagaling na abogado, si Panelo, nagpaliwanag the following day. So it doesn't matter as far as the ICC is concerned. Kung ano inamin niya on record, yun? Yun. At kasi, kagaya nga, before that, mas malalim pa yung mga na-forward natin na video tungkol sa statement si Duterte, na sinabi niya yung, my order is shoot to kill. I don't care about human rights. Yun, napakabigat nun. That is policy. Tapos, yung statement na yun, nakalagay dito sa Memorandum 60 ni Bato, nakalagay is, reference, verbal directive of President Duterte. Tapos nakalagay doon sa body ng Memorandum 60 na yon to neutralize mga drug addicts, kung ano-ano man, sabi nila, mga targets. Ang neutralize sa military and PNP is to kill. Maliwanag yon. There is no ambiguity. Kasi kung sasabihin mong arrestuin, to arrest ang sasabihin mo. Pero pagka ni-neutralize mo, papatayin mo. So meron kang policy, verbal policy of the president, meron kang implementing order coming from the PNP chief, and ginawa yon. Kung merong ambiguity kasi, nung pinagpapapatay na, libo-libo na yung pinapapatay, as president and as PNP chief, dapat clarify nila yun. Teka muna, hindi yan ang ibig sabihin namin ng neutralize. Ibig sabihin namin, aresto. O mananagot kayo ngayon dahil pinatay nyo. Ganon dapat ang ine-expect sa kanya ng kung hindi ka kasabwat, kung hindi sa'yo nang galing yung order. But since hindi nila inimbestigahan, hindi nila hinuli, ibig sabihin nun, maliwanag na yun ang order. At saka may inamin pa siya sa Senado, hindi po ba? Yung sabi niya, palabanin nyo. Encourage na lumaban para mapatay na. So, at hindi niya binawi yun Hindi niya binawi, di ba? Hindi niya binabawi. At pang-iengganyo yun Pang-iengganyo yun sa pulis na I will give you the green light. Nung may mga nag-hesitate pa nga, in-encourage pa niya, sagot ko yan. Hindi kayo makukulong. Kahit ako makukulong. Kumbaga lahat ng motivations sinabi niya sa mga pulis para kalabitin yung gatilyo. Ngayon, ginawa niya rin yan sa sa AFP. Remember, no first 3 months umikot siya sa mga kampo, sinasabi niya, kumuha kayo ng yung narco list, yung listahan sa sige, pagpapatayin nyo. Kaso hindi ganoon nag-ooperate ang AFP. Ang AFP by units By units siya, Tapos ang ginawa ng marunong din itong si Secretary Lorenzana, humingi siya ng directive, ng black and white directive from Malacanang. Ano ba ang utos nyo talaga? Sinabi nung ngayon, hindi na obliga, siyempre mga abogado niyan, teka muna, black and white na to, sinabi nila, mag-assist na lang kayo sa PNP.
Because of that, hindi nasama yung AFP dun sa tokhang. Oo. Hindi sila nasangkot ngayon. Ganun naman dapat, no? Dapat naman black and white eh.